Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Infinix Hot 30. Ang problema nito, nabasa, nalaglag sa timba ng mga 5 minutes. Ayan o, meron pang bigas dahil nung dinampot nung may-ari, nilagay niya daw sa bigas ng 2 oras. Ayan o, nasuotan pa yung kanyang charging pin. Kapag kaganyang senaryo, huwag nyo agad-agad i-charge o kaya i-on. Ang gagawin nyo, dalhin nyo sa technician o kung kaya nyo gawin. Kaya sa ganito, itong gagawin natin. Tanggalin nyo yung SIM tray, tapos yung kanyang back cover. Bali ito, napalitan na rin ito ng LCD. Kaya madali na siyang buksan. Nakikita natin dyan kung talagang pinasok ng yung loob ng tubig. Kasi nababad siya. Possible dumaan dun sa kanyang charging pin o kaya dito sa mga gilid dito sa may back cover, sa may dikit niya. Ayan, tingnan natin mabuti. At saka kung ano ang magiging problema kapag ganitong mga nabasa. Ayan, nabuksan na natin. Ayan. Ayan o. Kitang-kita nyo. May mga tubig siya sa loob. Ibig sabihin, nabasa yung kanyang mainboard. Pati yung battery, LCD, lahat, buong cellphone, no? Pumasok. Kaya kapag ganyan, posibleng masira dyan, unang-una, yung kanyang LCD. Pangalawa, yung kanyang battery, o kaya maaaring magkaroon ng grounded doon sa kanyang board. Maaari ding masunog yung kanyang mga connector, battery connector, FFC connector. Ayan o, kitang kita may tubig eh. Kaya talagang matindi yung pagkakababad niya. Talagang pinasok ng tubig yung kanyang loob. Kaya tanggalin natin yan buo. At ang gagawin natin, first step, lilinisin natin yung kanyang board. Ibababad natin ito, lahat ng parts. Tapos yung battery, iinitan natin para matuyo yung sa kanyang BMS. Yan, tanggalin natin mga tornilyo. Grabe yung pagkakabasaan nito eh. Kaya hindi pa natin sa ngayon, hindi pa natin alam kung possible anong sira nito. Kasi lahat to kakalasin natin eh. Lahat ito lilinisin natin para makasigurado tayo na walang magiging problema yung ating unit kapag ginamit. Kaya subaybayan yung aking video para malaman natin pare-parehas kung ano ba talaga yung kanyang nasira. Marami na rin ako nagawang ganito eh, pero iba-iba yung nasisira. Pero kadalasan nasisira sa kanila yung kanilang mga LCD. Ayan o. So, tanggalin natin dito. Lahat ng tornilyo na yan, tanggalin natin. Para malinis natin. Ang ganda pa naman yung cellphone na to. Ang laki oh. Gandang pang games to. Ikaw ay napadaan sa aking channel, like and comment. Pwede bang pakisubscribe na rin mga kabutingting para maging updated kayo sa mga susunod na video. Click nyo lang ang notification bell. Ayan oh. Ayun oh. Tubig oh. Nanyo. Oh. Yan na yung mainboard. Pinasok ng tubig. Angat nyo yung kanyang battery flex. Ayan. Yung battery flex ito mga kabutingting, dalawa. Kabilaan, left and right. Angat nyo yan. Talagang grabe yung pagkakabasa niya. Sayang yung unit pagka hindi nagawa. Pero i-check pa rin natin mabuti. Ayan, angat na natin lahat yung mga flex na yan. Ayan. Tapos yung kanyang battery, dahil natanggal na, gawa na rin to, malambot na yung dikit niyan.
Yan, hanapan natin ng angat natin yung kanyang mainboard. Yan, meron pa pala isang tornilyo dito sa gitna. Yan, alin nyo. Backlash kayo ng ganyan, titingnan nyo yung mga may maliliit na mga tornilyo yan. Kadalasan pagka sa mga mainboard o kaya charging board ay mga itim na tornilyo, hindi nyo basta agad-agad mapapansin. Yan, hanapan natin ng pag-aangat. Ayun, umangat na. Wala, hindi naman na magagalan dyan kasi tinanggalan natin yung battery flex. Lahat ng mga flex nyo inangat na natin. Ayun, tingnan natin yung mga camera nya kung good pa ba. Ayan. Pero yung board nito hindi pa nagalaw. Nagpalit lang daw ito ng LCD. Ayan. Tanggalin muna natin yung kanyang mga camera. Yun, may nakatago pa pala isang tornilyo kaya ayaw umangat. Bali dalawa yung tornilyo ng kanyang mainboard. Ayan, o. Tanggalin natin camera. Ang gagawin natin dito, lilinisan natin. Bababad natin sa electronic thinner. Ayan. Para malinis mabuti, mawala yung tubig, matuyo, mga corrosion. Ayan, tanggalin natin. Ito muna tayo, check natin. Unang gagawin natin, hot air muna natin. Patutuyuin natin siya para bago natin siya linisin kasi may tubig siya eh. Ayan, ganyan lang. 250 yung init, pwede na yan para hindi umangat yung mga parts nya, mga pyesa. Ayan. Pag nag-iinit kayo, huwag nyong hayaang may camera, tanggalin nyo muna yung mga camera. Tapos pangalawa, dito charging board nya, tanggalin din natin at saka natin lilinisin din. Ayan, angat natin to para malinis natin. Ayan, may dikit siya na tape, thermal tape tawag dyan sa ulidilaw niya. Ayan, basa rin yung likod. Yan, maaaring, yan, may mga pyesa dun eh, kaya pag nabasa at sinindi nyo agad, mag-ground siya. Maaaring masunog yung BMS natin sa battery. Iangat nyo yan. Tapos susunod natin tong kanyang, ayun yung charging board nya, tinanggal ko. Ayan, iinitan ulit natin para matuyo siya. Ayan, pagka patuyo natin lahat yan, ayan, pati yung kanyang middle frame initan na natin. Ayan, sa BMS nya, sa battery, para hindi siya mag-ground. Ayan, initan natin ganyan para matuyo siya. Ayan yung charging board nya, initan natin. Ayan, ulitin natin yung main board, initan din natin siya para matuyong mabuti. Tapos ang gagawin natin pagka napatuyo natin, palamigin lang natin ng mga 1 minuto. Ayan, initan na rin natin yung kanyang LCD. Ayan, init niya 250 lang ha. Tayin natin. Tapos ang gagawin natin, ayan, patuyuin lang muna natin saglit. Ayan, ngayon nabuo na natin, tingnan natin. Ayan, blackout yung kanyang LCD. Pero doon sa schematic natin, 60 ampere siya. Ibig sabihin, yung battery niya good. Tapos yung board niya hindi naman siya, wala naman nagiinit.
Kaya possible yung kanyang LCD. Kaya ang gagawin natin doon sa magpapalit tayo ng bagong LCD. Kaya buuin na natin doon sa second video na natin to ipapakita, dahil i-report muna natin doon sa may-ari kung ano yung naging diferensya niya. Kaya pagka ganito mga nabasaan, lagi kong binibilin sa inyo, nag-blackout siya, huwag nyo nang i-charge. Huwag nyo na rin ilagay sa bigas, dahil yung bigas hindi naman totally mapapatuyo niya yung loob ng ating board. Yun ang labas, dahil ang bigas mainit. Kahit ilang araw pa siguro, may posibilidad pa rin tubig yung loob. Kailangan talaga ay mabuksan yung unit, mainitan yung mga pyesa, mapatuyo, para kapag tinesting ay wala siyang magiging problema. Yan, bubuuin na natin muna ito. Gagawin na natin itong part 1. At doon sa part 2, doon na natin papakita yung pagbuo, pagpapalit ng LCD. Papakita ko sa inyo na yun lang talaga yung kanyang naging sira. Ayan. Bali, tatapusin na natin dito sa video na ito.